beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. Kamusta ang Monday ninyo? Ako, eto, sobrang okay naman kahit puyat tayo, kulang tayo sa tulog. Paano naman kasi gumising ako ng 5:30, natulog ako ng 1:30. So, ganon, kaloka. Anyway, so babawi tayo mamaya ng tulog ng bonggang-bongga after ng live ko doon sa Bruce's Crown. Marami kasi akong chika para, alam mo yon, masaya. Pero ito ang masaya. So, syempre, pag-usapan natin ngayon, ano nga ba ang mga kaganapan, ano nga ba nakakagulat ng mga pangyayari dito sa Miss Universe Thailand. To be honest ako sobrang nagustuhan ko talaga ang production ng Miss Universe Thailand. Sobrang panalo ang kanilang pageant, lalo na sa Q&A portion. Talaga naman, umariba sila ng bonggang-bongga. From the beginning pala nakita natin yung opening show nila, talaga namang interesting. Medyo parang napagod yung kandidata doon, no? Sa paglalakad nila ng pabalik-balik na gano'n, nakakaloka. Ang layo, no? Parang mga 100-meter dash yung haba ng kanilang runway. So, lakad yung mga kandidata, pabalik-balik na gano'n. Diyos ko, parang pili ko, hingal na sila. So, ako, para sa akin, yung production this year at yung production nun last year, syempre mas bongga nun last year. Kasi maliit lang naman yung stage, pero gusto ko yung mga opening show nila, may mga pasayaw-sayaw pa, pero eto kasi medyo parang iba yung tema, but yung ino-offer nila talaga naman kaaliw-aliw pa rin sa mata ng mga tao, lalo na yung mga lightings nila. Diyos ko, panalo talaga ang ilaw, sobrang kabog talaga. And then yung entablado nila, syempre malaki, di ba? Plus nandoon yung host nila, sobrang galing. Sana sabi ko nga, ganito ang ginagawa ng Miss Universe Philippines. Kasi alam mo, sa totoo lang, yung production ng Miss Universe Thailand, parang international pageant na siya, ng bonggang-bongga. Marami ka talaga nagsasabi sa akin mga taga-Vietnam na sobrang panalo daw talaga yung gumawa ng pageant ang Thailand. Sabi ko naman, oo naman. And then doon sa sinasabi nung lahat, para daw magkakamukha daw yung lahat ng kandidata. Kasi daw parang iisa daw ang hulma. Siyempre, iisa lang naman yung lahi nila, di ba? Tahi. Sa atin kasi, marami tayong klase ng lahi. May Japanese, may Black American, may Mestiza, dahil may Espanyol. Kumbaga marami kasing variety talaga sa Pilipinas, di ba? Kaya magkakaiba yung itsura natin. Hindi siya yung pare-pareha. Sa Thailand kasi, talagang iisa lang kasi syempre yung lahi ng pinanggalingan nila is pure Thai talaga. Kung may lahi man, malakas pa rin yung dugo ng pagka-Thai. And then, plus, nandoon na siguro yung make-up, yung styling, medyo hindi nila yon na try na mag-experiment ng iba. Kasi sila, pagdating sa pageant or pagdating sa mga makeup artist, ay nako, kailangan make-upan mo ng ganito. Kumbaga, meron silang patterns kung paano mag-makeup. Kaya ang ending, magkakamukha sila. Di ba? Kung ano kasi yung uso, halimbawa, uso makapal yung labi, lahat sila makakapal yung labi. Uso yung big hair. So, lahat sila naka-big hair. Kaya, kahit din ako medyo parang naguguluhan ako, sino ba si Phuket, sino ba si Bangkok, sino ba si ganito. So medyo talagang nanloloka din ako. Plus yung katabi mo, kamukha nung kandidata doon sa stage. Ayun din, talaga napansin ko yon na pag nag-makeup kasi sila, yung makeup artist kasi, iisa talaga para yung pattern nila. And then, ayun, ganun yung magiging itsura. Kahit nga yung sa mga dance dito, yung mga lam dance, kapag tinitignan ko yung mga bata kung paano sila mag-makeup, una kasi buburahin talaga nila yung mukha nila sa foundation hanggang sa parang ang puti-puti na yung kumbaga parang talagang kita mo talaga puro foundation yan. And then, saka sila maglalagay ng eyeliner, saka sila basta iisa yung ginagawa nilang pag-makeup, pati yung ayos ng buhok. Kaya,
magkakamukha talaga sila. So, yon. And then, plus, hindi naman yung sa ritoke, yung sa ilong naman nila, normal naman kasi na para dito yan yung magpagawa ka ng ilong, magpagawa ka ng ganito, magpa-botox ka. Normal yun dito sa Thailand, kaya hindi siya issue. Kasi sila, parang lagi silang, ang pinaghahandaan kasi nila na dapat maganda ka sa harap ng camera. Ganon! Yung walang makikita sa yung pangit na angulo, dapat maganda ka lagi. Kaya talaga sila, punta sila sa doktor, paayos yung ganito, pa-brace yung ngipin. So, ganon sila. Anyway, so, mas ganda naman sila sa entablado. Yesterday, lalo na pag natamaan sila ng ilaw, ay nako, ang ganda-ganda nila. Kulang daw sa caliber yung mga galawan ng mga kandidata. Actually, doon, hindi naman kasi ako nag-expect masyado because iba yung Philippines, iba yung Thailand. Sa Philippines kasi, sabi nga, di ba, Kathleen Payton, mahirap kakompetensya ang kapwa mo Pilipino pagdating sa beauty pageant. Pero doon sa international pageant, mas madali daw lumaban. Kasi lahat daw talaga ng mga kandidata natin ay mga kabugera talaga. Yung alam mo yun, yung talagang grabe talaga yung paano sila makipagpukpukan sa kapwa nila kandidata. Pero dito kasi sa Thailand, naman kasi dito sa Thailand, makapaglakad lang sila, makapag-present na sila, carry na. So, yun. So, nakakaloka. Pero, eto nga, ano daw masasabi natin? Si Sakon hindi nakapasok sa top 5 ng Miss Universe Thailand. Anong masasabi ko? Ay, paano naman kasi kahit naman ako, para sa akin, yung performance niya sa entablado during coronation night, hindi siya humataw na ng bonggang-bongga. Para sa akin, nahihinaan talaga ako sa kanya. Kasi ang dami talagang magagaling. Kumbaga, madali siyang malusutan. Kasi hindi nga siya umaarangkada ng todo-todo. So, hanggang top 12 lang ang narating ni Sakon. Ando doon yung panghihinayang ko. Kasi, syempre, nakita naman natin kung gaano siya kaganda. Pero, yung caliber niya talaga hindi ganun kabongga. So, mahina talaga siya. Kumbaga, parang kaya siyang kainin ng ibang kandidata at ganun nga yun nangyari. And then, doon naman sa Lapong na candidate, so, ayun, talagang humataw naman siya doon sa kanyang pasarela. Medyo may paandam lang si ate pero hindi naging effective kasi hindi na siya nakapasok doon sa top 12. Pagdating naman sa top 12, ang bongga ng labanan, sabi ko nga, ay nako, ang ganda. Ang ganda-ganda ng eksena ng bawat kandidata. At ito nga, syempre, ang nagdisenyo ng NATCO, syempre, ni Miss Kontep Mahanakon na si Bangko ay si Rian Fernandez. So, Filipino designer. First time ni Rian Fernandez mag-design ng damit dito sa Thailand. So, madalas talaga nagdi-design siya sa mga kandidata dito. And then, yung kay Oppo nga, nakita naman natin kung paano niya talaga bonggahan talaga ang design ng damit ni Oppo. Napakalakas ng dating. Kumbaga, ang lakas makareyna. Sabi ko, nung lumabas na siya, Diyos ko, nakakaloka. Talagang well-prepared talaga ang lola mo. So, yun. So, I'm so happy kasi syempre, Filipino designer ang nag-design ng damit niya. So, nakaka-proud, di ba? So, ayan. Ang galing-galing. Sana siya din ang mag-design ng damit nito sa Miss Universe. Kasi nadamitan niya rin naman si Miss Universe USA noong nakaraang 2022, di ba? So, si Arboni, siya rin ang nag-design ng damit noon. Kaya, hindi imposible na mag-design din talaga siya ng damit dito kay Oppo sa Miss Universe. Lalo na naipanalo niya to, di ba? Kaya, bongga. So, ano naman daw ang masasabi ko sa top 3 ng Miss Universe Thailand? Siyempre, na-surprise ako kay Ubun Taradit kasi talagang exceladora siya. Sobrang panalo talaga. Ang lakas makag-Miss Grand. Sa evening gown pa lang, talagang hindi na siya nagpakabog. At kahit dun sa swimsuit competition, alam mo, papasok siya sa next round. And then, pagdating sa Q&A, talagang paandap din yung lola mo. Hindi rin nagpapakabog. Kaya sabi ko nga, ang winner. Ang masasabi ko naman sa Q&A nila, ang bongga. Paano naman kasi talagang dumaan talaga sa butas ng karayom. Gusto ko yung mga tanungan, hindi yung parang puro pageant lang yung tanungan. Pero ito talaga, susubukan talaga sila sa kanilang pananaw or opinion nila sa nangyayari dito sa
paligid dito sa Thailand. Yung kumbaga parang kasi it's current issue di ba? So, ang bongga. So, para sa akin gusto ko yung mga ganong tanungan. And then, ayun, sa top 3, talagang sobrang, akala ko nga, kakabog pa tong si kakabog pa tong si Udon, no? Si Ubon, kasi parang feeling ko, talagang palaban talaga siya. She wanted to crown. Pero kasi si Oppo, ang galing din nung diskarte, dinaan niya sa pasatay para, alam mo yon, maintindihan ng mga judges yung mga eksena. Kaya sabi ko, ay, winner talaga. Winner talaga itong si Oppo. So, it's time for her. Sabing ganun, ano daw masasabi ko kay Miss Phuket. Si Miss Phuket na naging first runner-up, baka ito yung ipadala nila sa Miss Cosmo. At talaga namang masasabi ko, Diyos ko, ang ganda-ganda ni Miss Phuket. Sobrang doon sa itablado, parang pag tinitignan ko siya, reynang-reyna talaga yung aura niya. Alam mo yun, yung keep smiling talaga siya, na yung smile niya talaga, hindi talagang matinag-tinag. So, sabi ko nga, talagang pwede din to sumali sa susunod na laban. Pero sabi ko, baka ipadala to sa Miss Cosmo. And then, tignan natin kung etong si Phuket nga ba ang makakalaban ni Atisa Manalo. Pero kung ito makakalaban ni Atisa Manalo, in fairness naman, maganda siya. Charot! So, yan! Tignan natin, syempre, kung sino ang kakabog sa kanila. And then, eto na nga, syempre, so sabing ganon, kaya daw bang pantayan ni Kuntep Mahanakon ang nagawa ni, syempre, ni Miss Universe first runner-up na si Antonia Porcel. Nakausap ko si Antonia yesterday. Nabigyan ako ng time na makachika sa kanya kasi yung PR ng Miss Universe Thailand, nagpasalamat ako sa, alam mo yon, syempre, lagi akong napupunta doon sa kanila. So, nagpasalamat ako. Nagkataon naman, kasama niya si Antonia. So, yun na nga, tinanong ko nga siya about Michelle D kung pupunta. Ang sagot sa akin ni Antonia, ay nako, hindi ko alam. Pero in-invite daw niya. So, yun. So, sabi niya, I don't think so, napupunta siya. She's busy nyata, sabi niya gano'n. Sobrang nakakatuwa lang. Pero, alam mo yun, na parang naramdaman ko dito kay Antonia na she's real friend para kay Michelle D. Kasi sabi niya nga, in-invite ko siya. So, yun. So, hindi ko lang alam kung pupunta siya. Ewan ko sa kanya. Ganon yung sagot niya. Anyway, so natutuwa naman ako. Parang dahil, syempre, ang ganda naman ng paandar ni Antonia sa entablado. Ang ganda ng kanyang farewell walk. Sobrang, sabi ko nga, sobrang panalo yung farewell walk niya. Tapos, ang ganda din ng eksena niya. Akala ko, Never Enough, di ba? Yung kinanta niya, akala ko Miss Grand. Charot! So, akala ko nanonood ako ng Miss Grand. Kasi sa Miss Grand, ganun lagi yung tugtog eh. Never Enough! Ganon! Nakakaloka! So, pero ang ganda ng boses niya. Naaliw ako doon sa boses niya. At naaliw ako kay Antonia. Sobrang talagang ito ang the best quality na girl ng Thailand na talagang masasabi ko. Jackpot talaga sila kay Antonia. At, ayun nga, sobrang andaming paandar doon. Diba? So, yan. So, tignan natin kung ano ang mararating syempre ni Bangkok sa Miss Universe. Piling ba ninyo, malakas ba ang laban ngayon ng Thailand talaga sa Miss Universe ngayong taon na to? Ayan yung aabangan natin dito kay Oppo Surachat. Diba? Surata, Suchata. So, yon. So, abangan natin kung ano yung magiging eksena niya, kung hanggang saan ang mararating niya sa Miss Universe Thailand, kung siya ba ay aariba ng bonggang-bongga, nagkamali nga ba ang pagpili ng organization sa kanya? Ako parang piling ko naman hindi. Kasi talagang palaban talaga siya at in fairness sa kanya, yung quality niya talaga, grabe, siya na talaga yung masasabi kong pinakamalakas. Sabing ganun, mahina naman daw kasi talaga yung mga kalaban. Ako naman, parang feeling ko naman, ang daming magaganda ngayong taon na to, more than nung nakaraan taon. Pero sabi ko nga, kung pukpukan ng pag-uusapan, talagang kakabahan ka talaga sa pukpukan nila kasi maraming umaarangkada. Pwedeng si Phuket ang manalo, pwedeng si Ubon ang manalo, si Mahasaraham, pwedeng ganun eh. So, nakakaloka. But, ang ganda talaga ng competition nila. Wala akong masabi. So, yon. So, tingnan natin kung sino nga ba ang uusag sa Miss Universe ngayong taon na to.
So yan, kaabang-abang talaga ang pageant ng Miss Universe ngayong taon na to. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa bagong reyna ng Miss Universe Thailand? Tingin ba ninyo malayo ba ang mararating niya sa Miss Universe? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat maraming salamat sa suporta at sa pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. See you tomorrow. Thank you.